Putang ina. Ako magsabi ako sa inyo ba? Hindi lahat ng araw ay Pasko. Dumadaan bago magpasko ang Semana Santa. So ayun mga kababayan, no? Bigay lang tayo ng reaction dito sa banat ulit ng isang ex-Marines na si Kuya Ed. So subscribe nyo po si Kuya Ed, no? Sa kanyang TikTok, Kuya Ed TV Vlog, mga kababayan. So isa po siyang ex-Marines, mga kababayan, na talagang binabanatan itong gobyerno na ginagago tayong lahat, mga kababayan. Binanatan niya dito si Remulla, si Martin Romualdez, pati itong administrasyon ni BBM, mga kababayan. Talagang itong si Kuya Ed walang sinasanto, mga kababayan. Sobrang tapang nito. At ganito talaga katapang itong mga Marines, no? Lalo na pagdating sa mga kababayan natin na inaagrabyado, katulad ngayon na nangyayari na korupsyon, mga kababayan. Grabe itong banat ni Kuya Ed at napamura na, mga kababayan, di ba? Kung mapapakinggan nyo yung kanyang sinabi. So ulitin natin yung kanyang statement dito kung bakit siya galit na galit, mga kababayan, sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Eto na. Bayan ng Kuya Ed, comment ko lang. Wala pang pamahalaan, gobyerno o bansa ang nakagawa ng ginawa ninyo, BBM, Remulla at Romualdez. Saan kayo nakakita only on the Philippines na ang prime suspect sa malaganap na corruption, uncontrolled corruptions under the leadership of Bongbong Marcos is now be welcome as witness? Putang ina. Ako magsabi ako sa inyo ba? Hindi lahat ng araw ay Pasko. Dumadaan bago magpasko ang Semana Santa. Nako, mga kababayan, grabe no. Tindi ng banat nito ni Kuya Ed, mga kababayan. Ano opinion nyo dito? Talagang binanatan itong gobyerno ni BBM at sinabi pa, hindi lahat ng araw ay Pasko. Dumadaan muna daw ang Semana Santa, mga kababayan. Grabe itong banat ni Kuya Ed sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Grabe, ano opinion nyo dito sa isang ex-Marines na naglabas ng kanyang saloobin, mga kababayan? So talagang nakakilabot ang kanyang salaysay, no? At pahiwatig sa ating gobyerno. Grabe. So ngayon naman, mga kababayan, pakinggan nyo naman to. Isa ding vlogger, mga kababayan, ang naglabas ng sama ng loob dito kay Remulla, no? Kay Boying Remulla. At tinawag niya pa nga ito, Boying Remulla, bistado ka na. The best protector ka, kaya nililihis nyo ang investigasyon dahil ayaw nyo matumbok ang tunay na ang tunay na nagnanakaw sa kaban ng bayan. Grabe itong galit ng vlogger na ito, mga kababayan. Talagang ginisa itong si Boying Remulla, mga kababayan. Panoorin na natin. Martin Romualdez, si Saldico? Sinong amo ni Saldico? Hindi ba si Martin Romualdez? Sinong amo ni Martin Romualdez? Hindi siya Pangulo. Boying Remulla, balingbing ka. Klarohon lang na. Mga kababayan, tinawag ng balingbing itong si Boying Remulla. Ato ne ha, para sa mga kababayan natin mga Pilipino nga patuloy nga nang nakikipaglaban sa korupsyon. Klarohon lang nato ne. Kay pilit nilang idawit yun si Senator Bongo sa ilahang kabulukan nga sistema, lalong-lalo na si Boying Remulla. Ana siya, ang mga diskaya daw ginproteksyonan si Senator Bongo. Ha? Ngano makaingon man kana? Dili man gani na sila kaila? Ha? Karon, kung kanang imo ang gimin ang LTJ Builders, nag-joint venture na siya sa mga diskaya. Ang iyahang papa dili si Senator Bongo. Nganong mo ingon man ka nga si Senator Bongo ang giprotektahan ng mga diskaya? Karon, ibutang na po nato sa CLTJ, iyahang amahan o ang mga diskaya nag-joint venture. O karon, kung naamoy makita nga ghost project or substandard mismo niingon si Senator Bongo, kasuhin ninyo kay
nagkasala. Kanong inyo amang yun, ilihis ang usapan, i-appeal man yun ninyo si Senator Bongo. Diri sa Davao, tanan nga mga project, dili flood control, kundili infrastructure. Ha? Kung makasabot mo, puro mo panira kay Senator Bongo, dada ka lang dada. Boying Rimulya, wala kang napatunayan sa bayan. Ha? Ngayon, asikasuhin mo yung kaso ng anak mo. Bistigahan mo, Boying Rimulya. Aray mga kababayan, pati no, yung anak ni Boying Rimulya, mga kababayan. Di ba matatandaan natin, nakulong nga dati no, yung anak ni Boying Rimulya. At nahulihan nga no, ng droga, ng marijuana. So, pero dahil ngayon ay nabswelta din ata yun at nakalaya mga kababayan. So, paki-correct na lang ako kung tama no. At kahapon nga mga kababayan, press conference itong si Senador Bongo na sinabi niya nga doon sa kanyang conference no, sa kanyang press conference na tumbukin nyo ang talagang tunay na buhaya. Huwag nyong ilihis, di ba? Kasi ang nangyayari ngayon mga kababayan, napupunta kay Senator Bongo. Bakit kay Bongo napunta? Dapat yung pinaka-mastermind dapat, di ba? Yung dapat imbestigahan dito. Bakit doon agad sa mga Duterte? Talagang gusto talaga nilang alisin sa landas itong mga Duterte, mga kababayan. Kaya nakakagalit itong mga nangyayaring investigasyon to. Bakit nyo idadawit si Senator Bongo sa CLTG Builders nga yung mamayari yung ama niya? Ngayon kung may ghost project, kung may substandard, kasuhan nyo. Sinabi niya malinaw na malinaw. Ako mismo ang kasuhan nyo ang pamilya ko kung nagkasala. Kasi nga, wala siyang kinalaman dyan. Kung kayo, sunod-sunuran kayo sa amo nyo, huwag nyong gayahin si Senator Bongo dahil silbi siya para sa bayan. Hindi Wait lang na guys. sa kanyang pansariling interes. Kung sana maintindihan nyo. Kasi puro paninira itong si Boying Rimulya. Matandaan nyo mga kabanat, ha? Kahit yun sabi ko, may pending case pa siya, may kaso yung anak niya sa marijuana, lahat. Tapos naging ombudsman siya, pinipilit na. Walang mangyayari mga kababayan. Walang mangyayari sa panahon ng Administrasyong Marcos sapagkat appointed si Boying Rimulya bilang ombudsman. So kung ano ang gusto ng kanyang amo, no? Ilihis ang mga issue sa flood control project, no? Dahil matutumbok na, ililihis na naman pa atras para mawala ang issue, hindi matumbok. Tingnan nyo ang ginawa ng ICI ngayon. Parang ganun ang nangyayari mga kababayan, no? Nililihis talaga nila. Tapos ang nangyayari ngayon, yung Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, na-stop na. Bakit na-stop mga kababayan? Tapos yung ICI naging tinatago nila mga kababayan. Hindi nila nilalabas sa publiko yung investigasyon. Bakit ganun? 'Di ba? Dapat transparent. Transparency ang kailangan para yung taong bayan talagang mapaniwala nyo rin. Kaso ang nangyayari, tinatago nyo. Kaya talagang nakakagalit yung mga nangyayari ngayon. 'Di ba? Kung kayo galit mga kababayan, ako galit na galit din sa mga nangyayari ngayon kasi walang transparency. 'Di ba? Grabe talaga itong gobyerno natin ngayon. Diba? Si Martin Romualdez ang ginawang state witness. Saan makatarungan ito? Ha? Sinong ituturo ni Martin Romualdez? Si Saldico? Sinong amo ni Saldico? Di ba si Martin Romualdez? Sinong amo ni Martin Romualdez? Di siya Pangulo. Ay nako, yan Boying Rimulya. Bistado ka na. Hinawa niyong walang utak ang mga sambayan ng Pilipino. Kaso, ang hindi nila alam, yung taong bayan, matalino din kasi may social media na, 'di ba? Kaya
Hindi talaga nila mabibilog ang utak ng taong bayan, lalo na sa nangyayari ngayon na talagang parang pinaglalaroan na lang tayo. Ginagawa na lang circus itong investigasyon sa flood control, mga kababayan. Walang nahuhuling, wala. Ang tagal na, 2 buwan mahigit na ba itong investigasyon, pero wala pang nakukulong. 'Di ba? Kaya nakakagalit, mga kababayan. Kahit dito Bakit sa hindi comment pwede ang section, maisa comedy movies? Bakit? Kasi dito- corny. Isa, dalawa, tawa! Beer call na! Tingnan natin sa comment. Ayan. Sige, banatan ay ko, banati jud na sila. Ayan. Tama ka, parts. Ayan. Bobola, Rimulya. Huwag na kasing pansinin mga yan. Mga adik, walang alam mga yan. Ayan, di ba mga kababayan? So, kayo, ano opinion nyo dito sa nangyayari ngayon sa investigasyon ng flood control? Di ba? Ang dami pang corruption dyan, mga kababayan. Hindi lang flood control. Hindi lang flood control yung mayroon sa BOC, DOH, halos lahat ata ng ahensya ng gobyerno, may corruption yan. Posibleng hindi mawala yan. 'Di ba? Kaya nakakagalit ito mga nangyayari, mga kababayan. Flood control pa lang pinag-uusapan. Talagang nanggagalitin ang taong bayan. So, ano opinion nyo dito sa sinabi din ni Kuya Ed? Ayan, sa kanyang pahayag na talagang napamura. Anong opinion nyo, mga kababayan? Mag-comment kayo, mag-like at mag-share sa ating video. So, pa-subscribe na rin sa mga bagong pasok dyan. Maraming salamat po.